Hello mga ka-marksman! Sa bidyong ito ay matututuhan ninyo kung paano kunin ang value ng isang digit sa isang number. Panoorin nyo ito hanggang dulo upang mas maunawaan ninyo ang araling ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng value ng isang digit? The value of a digit is the digit times or divided by the place value of that digit. Ngayon, kung wala ka pang ideya kung paano alamin ang place value ng isang digit, gumawa ako ng video para dyan. Maaari mong i-click ang video link sa description o sa comment section. Sa video ito ay malalaman ninyo kung kailan lamang kailangan i-multiply o i-divide ang place value sa digit. Unang halimbawa, aalamin natin kung ano ang value ng mga digit sa numerong 356. Kapag meron kang whole number at tulad ng 356, kailangan mong i-multiply ang bawat digit sa place value nito. So, simulan natin sa pinakamababang place value. At ito ay ang ones place. The value of 6 is 6 dahil ang place value ng 6 ay 1. Kapag minultiply mo sa 1 ang 6, ang sagot ay 6. Kaya ang value ng 6 ay 6. Ngayon, ano naman kaya ang value ng 5 sa 356? The value of 5 is 50 dahil ang place value ng 5 sa 356 ay tens. Kapag minultiply mo ang 5 sa 10, ang sagot ay 50. Kaya ang value ng 5 ay 50. Ngayon, ano naman kaya ang value ng 3 sa 356? The value of 3 is 300 dahil ang place value ng 3 sa 356 ay hundreds. So, kapag minultiply mo ang 3 sa 100, ang sagot ay 300. Kaya ang value ng 3 ay 300. Ganyan lamang kung paano alamin ang value ng mga digit sa whole number. So, kapag may whole number ka, kailangan mo lang i-multiply ang bawat digit sa place value nito. Ngayon, paano naman kung nais nating malaman ang value ng bawat digit sa decimal fraction? Ngayon, ang decimal fraction ay matatagpuan sa kanan ng decimal point. At ang whole number naman ay matatagpuan sa kaliwa ng decimal point. So, kapag meron kang whole number at decimal fraction na hinihiwalay ng decimal point, ang tawag dito ay decimal number. Sa halimbawang ito ay aalamin natin ang value ng bawat digit sa decimal fraction. So, ano kaya ang value ng 6 sa 3,679,000? Ngayon, kapag gusto mong malaman kung ano ang value ng digit sa decimal fraction, kailangan mo lang i-divide ang digit sa place value nito. Sa numerong ito, ang place value ng 6 ay tenths. So, the value of the digit 6 is 6 tenths. Dahil ang 6 divided by 10 ay equal sa 6 tenths o 0.6. Ngayon, ano naman kaya ang value ng 7 sa numerong ito? So, dahil ang 7 ay nasa decimal fraction, kailangan mong i-divide ang 7 sa place value nito. Ang place value ng 7 ay hundreds. So, the value of the digit 7 is 7 hundreds or 0.07. Dahil ang 7 divided by 100 is equal to 7 hundredths or 0.07. Ngayon, ano naman kaya ang value ng 9 sa numerong ito? Ang place value ng 9 ay thousands. So, the value of the digit 9 is 9 thousandths or 0.009. Dahil kapag dinivide mo ang 9 sa 1,000, ang sagot ay 9 thousandths or 0.009. I hope that's clear. Ganyan lamang kunin ang value ng mga digit sa decimal fraction. Kailangan mo lang i-divide ang digit sa place value nito. Ngayon, kung talagang naunawaan mo ang ating aralin, subukan mong sabutin ang pagtatayang ito. Sa kaliwang hanay ay makikita mo ang mga whole number. At sa kanang hanay ay kailangan mong ilagay ang value ng digit ng nakapulang number. Number 1. Ano ang value ng number 5 sa 765? Tama, ang value ng 5 sa 765 ay 5.
Dahil ang place value ng 5 ay 1, so 5 times 1 is equal to 5. Next, number 2. Ano ang value ng number 2 sa 249? Tama, ang value ng 2 sa 249 ay 200. Dahil ang place value ng 2 sa 249 ay hundreds. So 2 times 100 is equal to 200. Gaya nga ng itinuro ko sa inyo, kapag ang given number ay whole number, upang malaman ang value ng digit sa whole number, kailangan mong i-multiply ang digit sa place value nito. Next, number 3. Ano ang value ng 4 sa 846? Tama, value ng 4 sa 846 ay 40. Dahil ang place value ng 4 sa numerong ito ay tens. So 4 times 10, that is equal to 40. Next, number 4. Ano ang value ng 4 sa numerong 754,639? Tama, value ng 4 sa numerong ito ay 4,000. Dahil ang place value ng 4 sa numerong ito ay thousands. So 4 times 1,000 is equal to 4,000. Next, number 5. Ano ang value ng number 3 sa numerong 344,792? Tama, ang value ng 3 sa numerong ito ay 300,000. Dahil ang place value ng 3 sa numerong ito ay 100,000. So 3 times 100,000 is equal to 300,000. I hope that's clear. So, kapag may whole number ka at nais mong malaman ang value ng digit sa number, kailangan mo lang i-multiply ang digit sa place value nito. Ngayon naman ay aalamin mo kung ano ang value ng digit sa decimal fraction ng decimal number. Number 1. Ano ang value ng 5 sa 0.765? Tama, ang value ng 5 sa 0.765 ay 0.005 or 5,000. May THS sa dulo. Dahil ang place value ng 5 sa numerong ito ay thousands. Next, number 2. Ano ang value ng 2 sa 3.249? Tama, ang value ng 2 sa numerong ito ay 0.2 or 2/10. Dahil ang place value ng 2 sa numerong ito ay tenths. So 2 divided by 10 is 0.2 or 2/10. Dahil, gaya nga ng tinuro ko sa inyo, kung nais mong alamin ang value ng digit sa decimal fraction, kailangan mo lang i-divide ang digit sa place value nito. Next, number 3. Ano ang value ng 4 sa 5.846? Tama, ang value ng 4 sa numerong ito ay 0.04 or 400s. Dahil ang place value ng 4 sa numerong ito ay hundreds. So, 4 divided by 100 is equal to 0.04 or 400s. Next, number 4. Ano ang value ng 6 sa numerong 72.831463? Tama, ang value ng 6 sa numerong ito ay 0.00006 or 600,000. Dahil ang place value ng 6 sa numerong ito ay 100,000. So, 6 divided by 100,000 is equal to 0.00006 or 600,000. May THS sa dulo. Next, number 5. Ano ang value ng nakapulang digit sa numerong 34.979221? Tama, ang value ng nakapulang digit ay 0.0002 or 2/10,000. Dahil ang place value ng nakapulang digit sa numerong ito ay 10,000. So 2 divided by 10,000 is equal to 0.0002 or 2/10,000. I hope that's clear. Sana ay lubos mong naunawaan kung paano kunin ang value ng digit sa isang number, whole number man ito o decimal fraction. Anyway, please follow or subscribe to my Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube channel
para lagi kang updated sa mga bago kong video. Paki-like, comment, and share na rin ang video ito para mas dumami pa ang matuto. Kung lubos na naunawaan mo ang araling ito, maaari mong sagutan ito at ilagay ang iyong sagot sa comment section. Sana ay marami kang natutuhan. Maraming salamat sa panonood.